siguraduhin niyong magaling kayo magtago. Dahil baka pag nahuli niya kayo, ito na ang huling laro niyo. Story time! Ako si DJ at grade 5 student ako. Isang araw, pagkatapos ng klase namin at uwian na yung mga kaklase ko, biglang nagyaya na maglaro kami ng tagu-taguan doon sa likod ng school namin. Meron kasing lumang building na katabi yung school namin. Tapos yung mga nagyaya sa akin, sina Lloyd, Christoph, Clarence, Jane at Rose. Habang papunta kami sa abandonadong building, inaasar ako ng mga yun na, Ikaw na taya, DJ. Taba-taba mo para matagal laro kasi mabagal ka maglakad. Oo, tama. Para mabagal mo kami mahanap kasi sa katabaan mo matagal ka makakapunta sa amin. ngumiti na lang ako at nagsabi sa kanila ng, Sige, ako na taya. Basta galingan yung magtago ha. Ayos! Excited na ako. Basta doon ako magtatago sa secret. Sama ako. Nang makarating na kami sa abandonadong gusali na yun, nagsipasukan na sa loob sila Lloyd, Christoph, Clarence, Rose at Jane. At ako naman, naiwan sa labas at pumunta sa pader at niyuko at sinandal ko na yung kamay at ulo ko sa pader at nagsabi na ng, Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag-alis ko sa pader at pagdilat ko ng mata ko, biglang may lalaki na lumabas sa gusaling yon. Nagulat ako at kinabahan. Baka kasi guard yun at mapagalitan kami. Biglang sabi nun sa akin, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba kayo natatakot sa lugar na to? Bakit po? Baka madisgrasya kayo at mahulugan ng mga bitak-bitak na bato. Umuwi na kayo. Baka madisgrasya pa kayo sa loob niyan eh. Tawagin mo na mga kaibigan mo doon. Okay po. Natakot ako sa sinabi ni Manong. Pero tinuloy ko pa rin ang paghahanap sa kanila. At di ako sumigaw na pinapauwi na kami. Hinayaan ko lang sila magtago dahil na-excite din ako na mahanap ko sila. Maya-maya, biglang may patawid-tawid na kulay itim sa gilid ko. Pero pag sumisilip na ako, biglang nawawala na yon. Kaya sabi ko, baka sila na to. Tinungo ko kagad yon. Pagtingin ko sa may parang kwarto doon, tapos nakabukas yung pinto nun. Naisip ko, baka nasa likod ng pinto to nagtatago. Kaya sinilip ko yung likod ng pinto kung saan ko nakita yung anino na pumunta. Boomloy! Pagtingin ko, walang tao doon. Ayos! Ang galing nyo na magtago Hanggang isang anino na naman ang parang tumawid papunta dun sa CR. Kaya pinuntahan ko yon at sinilip. Huli ka, Kristo! Nakita ko na lang si Christoph, wala ng ulo. At yung ulo nun, nasa lapag na. Dito na ako nagsisisigaw. Tulong! Tulong! Tumakbo kagad ako sa guard sa school namin at rumisponde naman kagad sila at tumawag na ng pulis. Nakita na lang yung mga klase ko na puro bangkay at wala nang mga ulo na. Tapos habang nagkakagulo yung mga tao, nakita ko yung lalaki na nagbabala sa akin na nakatayo at nakikiisoso. Tinanong ako ng pulis kung ano ang nangyari sa amin. Anong ginagawa niyo sa building na to? Naglalaro po kami ng tagu-taguan. Tapos, nung biglang papasok na ako, biglang lumabas yung lalaki na yun. Tinuro ko yung lalaking lumabas at nagbabala sa akin. Baka siya yung gumawa niyan sa kanila. Siya lang yung lumabas sa gusali na yan ng mga oras na pumasok mga classmate ko. Arestuhin nyo! Wala akong kinalaman dyan, sir! Nagbabala pa nga ako sa kanila na huwag maglalaro dyan eh! Hoy, bata! Huwag kang sinungaling! Nakita kita! May dala kang patalim nang pumasok ka sa building na yan! Sa presinto na lang kayo magpaliwanag, sir! Habang nagpupumiglas yung lalaki sa mga pulis, ninitian ko yon.